Dear Max FM with DJ Chinny. Dear Max FM, ako po pala si Misay at ito ang kwentong kababalaghan ko. Noong 17 years old pa lang po ako, sumama ako sa kapitbahay namin na nagre-recruit ng mga babae na gustong pumasok na kasambahay sa Maynila. Kahit pa ayaw ng mga magulang ko, sumama po ako. Doon nga sa agency tumira ako ng ilang araw habang nag-aantay ng magiging amo ko. Kaso po, ang papa ko hindi mapakali. Kaya pinakuha niya ako sa pinsan ko na taga Valenzuela. Tinubos po nila ako sa agency sa halagang 6K. Nagalit po yung may-ari ng agency dahil may amo na daw ako. Pero wala din siyang nagawa kasi nagpumilit po ang pinsan ko na kukunin ako. At yun nga po, sumama ako sa pinsan ko sa Valenzuela. Sabi ni Ate Lynn na pinsan ko, sa kanya na lang daw ako magtrabaho bilang secretary niya sa kanilang korporasyon. Pumayag naman ako. Bali yung lugar po ni na Ate Lynn ay bagong bukas na subdivision. Kahit marami ng bahay ay konti pa lang ang nakatira. At ang katabing lupa po ng subdivision ay malawak siya na bakante na dating palayan. At ang puwaso po ng bahay ni na Ate Lynn ay tumbok ba siya? Bale, bahay nila ang makikita mo pagpasok mo sa subdivision. Kahit nasa malayo ka, yun ang unang matatanaw mo. Isang araw po, doon sa court at opisina ni Ate Lynn, ay may usap-usapan na nung gabi daw may nakitang white lady, yung kapitbahay namin. At minsan daw may naririnig silang umiiyak. Ako po ay nakikinig lang sa kanila, kahit na wala naman akong nakikita o nararamdaman. Pero madaling araw nun, mga 3:00 ng umaga, umihi po ko. Bale, magkakasama po pala kami sa kwarto ng pinsan ko. Sa kama, sila ng asawa niya. At kami naman sa baba, katabi ko po ang pamangkin ko. Naka-dim light lang po ang kwarto. At lalabas ka pa ng kwarto pag magbabanyo. Pagbalik ko po sa higaan ko, narinig ko pong tinatawag ako ni Ate Lynn. Sabi niya, Day, Misay. Hindi po ako umimik. Nagkunwari akong hindi ko siya narinig at bumalik po ako sa pagtulog. Habang nag-aagahan kami, tinanong ko si ate kung bakit niya ako tinawag kaninang madaling araw. Pero ang sabi niya sa akin, di naman daw niya ako tinawag. Tulog na tulog daw po siya. Kaya pinayuhan niya akong... Sabi niya, pag may tumawag daw ulit sa akin na kahit sino pa sa kanila, wag daw akong sasagot. Kasi baka daw kunin daw ako nung tumawag sa akin. Dahil nga, hindi daw tao yun. May mga ganun daw kasi na nanggagaya ng ibang tao. At pag sumagot ka, maaari nilang kunin ang kaluluwa mo. At bago pa pala nangyari sa akin yun. Yung isang pinsan kong lalaki, ganon din ang nangyari sa kanya doon sa bahay. Hating gabi daw noon, may tumatawag din daw sa kanya sa labas. Ang sabi, Jo. Hindi naman sumagot ang pinsan ko. Pero dahil sa taka niya, sumilip daw ito sa labas, ngunit wala namang tao. At nagkwento din yung isang kaibigan ni Kuya Jojo na may nakita daw siyang bolang apoy o santelmo doon mismo sa bakanteng lote. Kaya kinagabihan nun, nagpadasal yung pinsan ko sa bahay at sa subdivision. At mula nun, di ko na ulit naranasan yon. Kaya naman ang talagang sagot sa lahat ng mga kababalaghan sa paligid natin ay ang pagdarasal at paniniwala natin sa Panginoon. Naniniwala man tayo o hindi na may mga ganong uri talaga dito sa mundo. Tanging ang Panginoon lang ang may alam at siya lang higit na makapangyarihan sa lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At
At maraming salamat po sa pagbabasa, DJ Chini. God bless and keep safe everyone. Ang inyong kamaks, Misay. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.